Muli o Diyos, narito po kami sa iyong harapan na manapit. Na kami po ay iyong samahan ngayong umaga sa amin pong pananambahan. At dalangin po namin o Diyos na duman ang mga sakuna na dumarating sa aming bansa ay patuloy po namin dinadalangin sa iyo na kami po ay yung patuloy na ingatan, patuloy na gabayan upang hindi po namin maranasan ang mga hagupit ng masamang panahon na dumarating sa aming mga bansa. Maging sa aming mga pandemic na naranasan, ikaw po nawa, Panginoon, ang kumilos upang ito, Panginoon, ay maalis sa aming pong bansa, hindi lamang sa aming bansa, doon sa lahat ng dako ng mundo na napipinsala ng mga salot ng mga pandemic na ito, ay aming pong dinadalangin sa iyo na ito po, Panginoon, ay alisin mo upang hindi maging hadlang sa aming pong pagpupuri, sa aming pong pagpapasalamat sa dakilang pangalan. Dalangin po namin o Diyos na naman ang aming pong kabigatan sa umagang ito na aming daladala. Patuloy mo kaming tulungan. Patuloy mo kaming pag-aanin yung aming pong mga damdamin, yung aming pong mga kabigatan, yung aming pong mga kamalian, yung aming pong mga kasalanan na nagagawa. Nawa, Panginoon, ipagpatawad mo nawa sa amin ang lahat ng bagay na ito. Tunay nga po, Panginoon, sinasabi mo na ikaw ang Diyos na mapapatawad, Diyos na umiibig sa lahat po ng iyong mga anak na nagkakamali. Patuloy mong kinakandong, patuloy mong pinapaalalahanan upang kami, Panginoon, ay makapagpatuloy at hindi mawalay sa iyong piling. Kaya, Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo sa umagang ito, lahat po ng aming mga kapatid na hindi po namin kasama ngayong umaga, saan man po sila naroon, patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang pagpalain, upang, Panginoon, kami magpagpatuloy na mapaglingkod sa iyo at makapagpuri na sama-sama sa takdang araw na inilalaan mo sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, anuman ang aming gagawin sa umagang ito, sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong pananalangin, sa aming pong pag-aaralan ng banal na salita, ikaw po ang siyang manguna, ikaw po ang siyang magpala sa bawat isa, sa apat na sulok ng bahay dalangin ng ito. Ang iyong Santong Espiritu nawa, ang siyang pumilos sa bawat isa at sa iglesia nito. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang walang hanggang papuri, walang hanggang pasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po malakot sa Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po ba na mahal natin ang ating Panginoon? Amen. Kaya minsan pa ngayong umaga, patutunayan natin sa ating Diyos na siya'y mahal natin. Dahil sa kabilangan, wala tayong
napakabuti po ng ating Panginoon. At alam niyo po, marami talagang ano ngayon. Lahat yata ng balita ngayon ay nakakatakot. No? Mula sa COVID hanggang sa bagyo, nakakatakot. So, ganun pa man, ang ating Diyos ay nandiyan dyan lagi at hindi tayo iwanan. Talaga pong darating yung mga bagay na yan, yung mga sakuna, no? Yung mga sakuna, yung mga trials, yung mga pagsubok sa ating buhay pananampalataya. Minor pa lang po yan, yung mga bagyo na yan, yung mga lindol na dumadating na yan, yung sakit na yan, minor lang po yan. Dapat sa Kristiyano ay hindi na natin masyadong kinatatakutan yung mga bagay na yan. Kasi po, may mas grabe pang parating na dapat natin pinaghahandaan. Okay? At yung pagdating ng mga bagay na yon, ayun na yung pagdating ng Panginoon. Sign na po yun. Kumbaga, itong mga to na nangyayari, minor problem pa lang yan sa Lord. No? Tinetest pa lang niya yung ating buhay pananampalataya. Okay? Sinusubok niya pa lang, tinitingnan niya pa lang, gaano ba kayo katibay? Gaano ba kayo katatag? Gaano ba kalakas yung inyong pananampalataya sa akin? Kung maliit na pagsubok, maliit lang na bagyo o lindol, no? Eh masyado na kayo nagpapanik. Okay? Eh paano kung dumating na yung time na talagang grabe na sobrang pagkagutom, na wala ng mga import-export na pagkain sa Pilipinas, no? Yung mga magsasaka natin hindi na umaani ng maganda, yung mga isda natin hindi na makahuli ng isda, so magkakaroon na talaga ng patayan, magkakaroon ng paglaban-laban. Yun ang nakakatakot. Alam niyo po pa, pag dumating yung time na yun, maraming Kristiyanong babaliktad. Maraming Kristiyanong babaliktad sa Panginoon. At baka yung iba nga, hindi na magsisimba. Sisisihin pa nila ang Diyos. Kung bakit sasabihin niya mga yan, akala ko ba merong Diyos, bakit kailangan dumating sa buhay namin ng ganitong bagay? Mangyayari po yun. Hanggang sa mga Kristiyano ay usigin, papatayin. No? Hindi pa dumating sa Pilipinas yan. Kababalita lang noong nakaraang araw, meron na naman pong isang simbahan na mga anak ng Diyos, pinasok ng mga masasamang loob at pinagpapatay yung mga Kristiyano. Hindi sa Pilipinas yan, sa ibang bansa po nangyari yan. Kaya po, huwag masyado nating ilagay sa isip natin, sa puso natin. Kalma lang tayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen. Kung si David, hindi natakot kay Goliath, higante yung kanyang kalaban, si David ay napakaliit na bata. O kung nalala nyo na yung mensahe ko noong nakaraan, nang sabi niya, hindi ako natatakot sa iyo. Ibinigay ka na sa akin ng Diyos, pupugutan kita ng ulo. Bata yun, ha? Bakit si David ganun magsalita? Kasi alam niyang kasama niya ang Diyos. Di ba kasama natin ang Diyos? Oh. Ano ang dapat pagkasama natin ang Diyos? Alisin ang takot, palitan ng kapayapaan, manalangin sa Diyos. Yun naman po talaga yung dapat natin gawin. Okay? So, ang ating pong mensahe ngayong umaga ay matatagpuan natin sa 2 Chronicle, chapter 1, verse 1 hanggang 13. Basahin po natin. Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sapagkat pinagpalas siya ng Diyos niyang si Yahweh at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. Ipinatawag niya ang mga pinuno na mamahala sa libo-libo at daan-daan, ang lahat ng may kapangyarihan at ang buong bayan. Isinama niya ang mga ito sa burol ng Gibeon sa toldang tipanan na ginawa ni Moses noong sila'y nasa ilang. Ngunit wala roon ang kaban ng tipan sapagkat ito'y kinuha ni David
sa lungsod ng Jerusalem at dinila sa Jerusalem, sa tuldang itinayo niya roon. Ang nasa Gibeon sa harap ng tabernakulo ni Yahweh ay ang altar na tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Uri at apo ni Hor. Pagdating sa Gibeon, ang nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin sa altar na tanso na nasa loob ng toldang tipan. Kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Sumagot si Solomon, napakabuti ninyo sa aking amang si David at ngayon ginawa ninyo akong hari. Kahalilin niya, Panginoong Yahweh, natupad sa akin ang pangako ninyo sa Kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito? Mabuti ang hiling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan, hindi mo hinihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ng iyong buhay. Sa halip, ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Ipagkakalob ko sa iyo ang hinihingi mo. At hindi lamang yan, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailanmay hindi makanakamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi kakamtan ng mga susunod pa. Pagkatapos sumamba sa Gibea, bumalik si Solomon sa Jerusalem at siya ay naghari sa Israel. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hiling po namin ngayong umaga, nasamahan mo po kami, maunawaan namin ang napakaganda mong layunin sa iyong mga hinirang. Nawa po yung maging kalakasan namin ito sa aming pong buhay pananampalataya. Samahan mo kami ng Banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pang aming dalangin. Amen. So, alam nyo, balikan po natin mga kapatid. Balikan natin yung aking binasa. Baybayin po natin. At napakaganda po ng pangyayaring ito. Okay? Mula sa verse 1, mga kapatid, napansin natin yung ating binasa mula sa unang talata. Ang paghahari ni Haring Solomon ay naging matatag at ang dahilan nito ay sa kanya si Yahweh. Okay? Lumalabo yung aking salamin. Sumakanya si Yahweh. Ang ibig sabihin, kasama ni Solomon si Yahweh sa kanyang paghahari. Mula nung hinirang ng Panginoon si Solomon, hindi niya na ito iniwan, kundi sinamahan pa niya. Dahil din dyan, siya ay may kapangyarihan sa lahat ng pamunuang bayan. At ang kahanghanga sa kanya ay hindi siya nakalimot na na maghandog sa Panginoon. Okay? Si Solomon na isang hari, hindi niya kinaligtaan yung kanyang tungkulin na paghandugan ang Diyos. Yun ay nararapat lamang sa isang lumikha, no? Na siya ay paglingkuran ng kanyang mga hinirang. Kaya yun po ang ginawa ni Solomon. At hindi lamang po si Solomon ang gumawa noon. Marami po pa pong mga propeta at mga lingkod ng Diyos ang gumawa ng bagay na yon. Na ang Diyos ay paglingkuran, ang Diyos ay handugan ng mga bagay na meron kayo o meron sila. Yun ay nakita natin sa verse 1 hanggang 6. At dahil sa ginawa niya ng paghahandog, nagpakita sa kanya ang Diyos. Pagkatapos siya ay tinanong kung ano ang kanyang ibig na hindi namang nahanda namang ipagkaloob ng Diyos. Yun ay sa verse 7 natin kanina nabasa. Pansin po natin ang kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Isang mapagpakumbaba,
pakikipag-usap ang kanyang ginawa. Pinarangalan niya ang Diyos. Sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos, pinarangalan niya, pinapurihan niya, or pinasalamatan niya ang Diyos. Paano? Sabi niya po rito, dahil sa kanyang kabutihan kay Haring David na kanyang ama, ay siya naman ay ginawang hari. Okay? Sinambit ni Solomon yung ginawa ng Diyos kay David at ginawa naman para sa kanya. Pagkatapos ng pahayag ng kabutihan ng Diyos, saka pa lamang siya humingi. Pansin ulit natin ang ginawa niya ng paghingi. Sabi niya, bigyan ninyo ako ng katalinuhan at kaalaman upang mapamalaan ko ng marapat ang bayang ito. Kung hindi ninyo ako bibigyan ng kakayahang, paano ko mapapamahalaan ang malaking bayang ito? Yun po ay verse 9 hanggang 10. Kahanga-hanga, mga kapatid, yung pag-uugali na nagpapakababa siya, nagpakahumble siya. No? Si Haring Solomon, na pagpahayag ng layunin, hindi pang sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. At hindi rin kayamanan ang hiningi na kung tutusin, maaaring itong hingin. Kaya naman, mga kapatid, nalugod ang Diyos kay Solomon. At dahil nalugod ang Diyos kay Solomon, ang sabi ng Diyos, ano ba ang nais mo? Makikita po natin yan sa verse 11 hanggang 13. Okay? Anong sabi niya sa verse 11 hanggang 13? Pwede ba natin makita dyan? Okay. Babasahin ko na lang po. Kung hindi natin makukuha dyan. Ang sabi dito, mabuti ang hiniling mo. Okay? Kung minsan po, ang Diyos tumitingin doon sa mga bagay na ating ginagawa at ating hinihingi sa Diyos. Okay? Ang sabi niya kay Solomon, mabuti ang iyong hinihingi. Dahil nalugod ng Diyos sa kanya, sabi niya, mabuti ang iyong hinihingi. Kaya kung hihingi tayo, dapat mabuti yung hihingi natin. Ano ba yung mabuti na sinabi ni Solomon? Sabi niya rito, sumagot ang Diyos kay Solomon, hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Ulit, hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan, hindi mo hiniling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Na dapat, pwede namang hingin ni Solomon sa Diyos. Pero hindi niya hiningi. Siguro kung masama kang hari, hihingin mo sa Diyos, patayin mo na ng lahat yung kalaban ko para hindi na ako mahirapan. O kaya ikaw na isang anak ng Diyos, palibasa alam mong anak ka ng Diyos, sabihin mo, Panginoon, patayin mo na yung kapitbahay namin kasi masamang ugali. Pwede ba yon? Hindi. Si Solomon, hindi ganon. Sa halip, ang hiningi mo'y katalinuhan at kaalaman. Knowledge and wisdom ang hiningi ni Solomon sa Diyos. Kaalaman sa pamamalakad ng bayang ito at nilob kong pagharian mo. Napakaganda po yung conversation dalawa. Kaya sabi po ng Diyos, ipinagkalob ko sa iyo ang hinihingi mo. Ang ibig po sabihin do sa words, ipinagkalob ko sa iyo, ibinigay na. Hindi sinabi niyang ipagkakaloob ko sa iyo. Kasi ang sabi po rito, ipinagkaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. At hindi lamang yan, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan sa nakailan may di kinamtan na mga haring nauna sa iyo. Biruin mo, mga kapatid, yung kayamanan na ibinigay kay Solomon, yung mga haring mga nagdaan, hindi nila yun nakamtan. Tanging kay Solomon lang, ibinigay ng Diyos. Karunungan, katalinuhan, kayamanan. No? Kung baga, kapag ikaw si Solomon, wala ka nang hihilingin sa Diyos. Kompleto ka na. Okay?
Bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailanmay di nakamtan ng mga haring nauna sa iyo. Ito pa isa. At di kakamtan ng mga susunod sa iyo. Tapos na kay Solomon para kay Solomon. Meron ba kayong alam na haring sumunod kay Solomon na mas mayaman pa kay Solomon? Wala, no? Kasi tanging si Solomon lang yung kanyang pinagpala at that time. Kaya po kakaiba yung pagkapili kay David at kay Solomon ng Diyos. Yung daw pong kayamanan na ito, yung binigay ng Diyos kay Solomon na karunungan, katalinuhan, no? O kayamanan ay hindi magkakaroon yung mga susunod. Ibig sabihin, maramang magbibigay din ng Diyos sa mga susunod, kaya lang hindi katulad ng kay Solomon. Okay? Kaya dito, ma-apply natin dito yung iba't iba ang ibinibigay ng Diyos sa bawat mga tinawag niya. So nakita po natin yung napakagandang plano ng Diyos kay Solomon. Pansinin po natin mga kapatid. Ang mga pinagmulan ng mga lingkod ng Diyos. Si David, pinili ng Diyos, bata pa lang siya. Okay? At malamang si David, pinili ng Diyos, na sinapupunan pa lang siya ng nanay niya, pinili na siya. Kasi kung ating mapapansin, mula pagkabata, hindi siya iniwan ng Diyos, sinamahan siya ng Diyos hanggang siya maging hari. Hindi siya iniwan ng Diyos, tinutulungan siya ng Diyos. Iniingatan siya ng Diyos. Kaya ano siya balak patayin ni Saul, hindi siya mapatay ni Saul. Bakit? Tinutulungan siya ng Diyos. Iniingatan siya ng Diyos. Meron bang David dito? Okay? Kaya po siya ay naging matagumpay dahil kasama niya si Yahweh. Maging si Solomon ay ganun din po ang nangyari. Si Solomon naman ay ganun din. Pinili o hinirang din upang maging hari ayon doon sa ating teksto. Doon sa Chronica 28 verse 5 hanggang 6, kaya siya ay napagtagumpay. Sumakanya din si Yahweh. Okay? Kay Solomon, sumakanya din si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tayo man mga kapatid, ay pinili ayon sa banal na kasulatan. Okay? Tayo rin mga anak ng Diyos, tayo din mga Kristiyano, ay pinili ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, bago pa nilikha ang sanlibutan, kaya tayo din ay magiging mapagtagumpay. Naniwala ba kayo na tayo din ay pinili ng Diyos? Ang sabi ng Jeremias, chapter 1, verse 5. Okay. Ang sabi ng Jeremias, chapter 1, verse 5, kaya siya ay mapagtagumpay sapagkat sa kanya si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tayo naman din ay pinili na banal na kasulatan bago pa nilikha ang sanlibutan, kaya tayo din ay nagiging mapagtagumpay. Totoo bang ang mga anak ng Diyos ay mapagtagumpay? Totoo ba tayong mapagtagumpay? Yes, kasi kasama natin ng Diyos. Pinili din tayo ng Diyos. Meron pang isa akong babasahin sa inyo. Sa aklat ng Efeso, chapter 1, verse 4. Patunay lamang na mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, tayong mga hintil ay hinirang din o pinili din. Efeso 1, okay? 4. Ang sabi ko dito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal. Pansinin natin yung tatlo. Si David,
hinirang o pinili ng Diyos para gamitin ng Panginoon, ipakita yung kanyang kapangyarihan, no, sa pamamagitan ni David. Si Solomon, hinirang o pinili ng Diyos para ipakita sa tao na ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala at tumutugon sa pangangailangan ng kanyang mga lingkod. At si Solomon ay naging tanyag. Tayo, pinili tayo ng Diyos para saan? Upang maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. May pagkakaiba ba kay David, kay Solomon, ang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano? Kung ang titingnan natin ay ang salita ng Diyos, ang Biblia, merong pagkakaiba. Okay? Ang pagkakaiba natin, pinili tayo para maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Okay? Pinili niya yung dalawa, si David at si Solomon, para ipakita yung kanyang power, yung kanyang kapangyarihan, no? Yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang pag-iingat, lahat nandoon. Pero yung nangyari sa dalawang yon, sa ating mga Kristiyano, lahat yun kumpleto. Okay? Hindi ko sinasabi na si Solomon at saka si David ay walang buhay na walang hanggan. Hindi ko sinasabi. Wala akong sinasabi. Ang sinasabi ko, yung mga Kristiyano ngayon ay hinirang, nilikha ng Diyos sa sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ayun natin sa Efeso chapter 1 verse 4. At tayo man kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Ang mga Kristiyano, ang mga tinawag o mga hinirang o pinili ay kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Verse 5 ng Efeso chapter 1. Hindi lamang po yun. Tinubos niya tayo o tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Verse 7. Binigyan din niya tayo ng karunungan at kaalaman upang lubos natin siyang maunawaan. Verse 8 ng chapter 1 ng Efeso, chapter 1 verse 8, B. Kaya po, kakaiba ang mga pinili na mga hintil o mga anak ng Diyos. Tayo mga mananampalataya. Kakaiba ang pagpili sa atin ng Panginoon. Okay? Meron pa po, binigyan din tayo ng karunungan at kaalaman. Hindi lang si David at hindi lang si Solomon ang binigyan ng Diyos ng kaalaman at ng karunungan. Tayo din. Okay? Binigyan niya rin tayo ng kaalaman at karunungan upang lubos nating maunawaan ang Panginoon, ang ating Diyos. Yung tatlong ito, itong tatlong bagay na ito, mga kapatid, yung paghirang kay David at pagkahirang kay Solomon, nasama sa kanila ang Diyos, sinamahan sila ng Diyos. Tayo rin, kasama rin, sinamahan din po tayo ng Diyos. At pinagkalooban niya rin tayo ng karunungan at kaalaman. Okay? Kung ano yung kinamtan o nakamtan ng mga naunang tinawag ng Diyos sa atin, o unang tinawag ng Diyos, sa atin din po ay meron. Ang kaibahan lamang po nating mga hintil sa kanila, tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo. Okay? At tayo ay sinamahan, at tayo naging kasama ni Kristo, naging kaisa sa pamamagitan ng ating pakipag-isa sa Kanya. Doon natin nakasama ang Diyos. Okay? Hinirang niya rin tayo, nasa sinapunan pa lang tayo ng ating ina upang italaga na maging anak niya at ipinagkalooban din ng karunungan at kaalaman upang makilala natin siya ng lubusan upang makasunod natin o masunod natin ang kanyang nais. At sumaatin din si Kristo nang tayo'y makipag-isa sa Kanya. Okay? 1 Corinthians 1, 5-8. Doon natin yun makikita. Kaya po mga kapatid, meron pong 5 mahalagang bagay akong gustong
ipakita sa inyo kung ano yung katangian na dapat katangian ng pinili ng Diyos. Okay, ano yung 5 bagay na yun, Brother Jael? Tingnan natin. Una, sumasa kanya ang Diyos. Ang mga hinirang o mga pinili ng Diyos, no? O ang mga mananampalataya o tinatawag na born again, yung mga nakipag-isa kay Kristo, dapat totoong sumasa inyo ang Diyos. Pangalawa, nagpaparangal sa Diyos. Kailan natin pinarangalan ang Diyos? Kailan mo ba pinarangalan ang Diyos? Sa buhay mo. Pinasalamatan mo ba ang Diyos? Nung tinanggap mo siya bilang Panginoong tagapagligtas sa buhay mo, iningatan ka niya, pinagpala ka niya, ibinigay niya ang gusto mo, yung hiningi mo, ibinigay niya. Ang tanong, naparangalan mo ba ang Diyos? Dapat nagpaparangal sa Diyos. Pangatlo, may pagpapakumbabang nagpapahayag sa Diyos. Anong ibig sabihin yan? Bago ka humingi sa Diyos, katulad ng ginawa ni Solomon, tinaas niya muna ang pangalan ng Diyos. Sinabi niya muna, Lord, yung ginawa mo sa aking ama, sa aking amang si David, pinagpala mo siya, tinulungan mo siya, iningatan mo siya, ganun din ang ginawa mo sa akin. No? Bago siya humingi, at hindi siya nagmalaki. Ang pang-apat, kinaluluguran ng Diyos. Mahalaga po ito, mga kapatid. Dapat po tayo ay kinaluluguran ng Diyos. Si Solomon, kinaluluguran ng Diyos. Bakit siya kinaluluguran ng Diyos? Kung kanina, nabasa natin, kinaluluguran siya ng Diyos kasi po, ang hiningi niya ay hindi kayamanan o kamatayan ng kanyang kalaban. Ang hiningi niya ay kung paano niya mapapamahalaan yung kaharian, yung mga taong ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya natuwa o nalugod ang Diyos kay Solomon. Kung tutusin, kaya niyang hingin yon, yung mga bagay na yon. Pero hindi niya hiningi yun sa Diyos. Ang hiningi niya ay kung papaano pamamahalaan yung mga taong ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Okay? Panglima ay pinagpala ng Diyos. Paano pinagpala si Solomon ng Diyos? Yung huling talata na nabinasa natin kanina, doon sa verse 11 hanggang 13. Sabi niya, ibibigay ko ang gusto mo. Okay? Bibigyan ng karunungan at katalinuhan. Ibinigay ng Diyos. Hindi lang yon, sabi ng Diyos. Bibigyan pa kita ng kayamanan. Kaya po, kung inyong babasahin yung istorya ni Haring Solomon, siya ay naging bantog sa lahat ng mga hari sa buong. Maraming mga hari at mga reyna o maraming mga kaharian ang humanga kay Solomon dahil sa kanyang kayamanan, sa kanyang katalinuhan na ibinigay ng Diyos. Kaya sabi ng Lord, yung ibinigay ko sa iyo ay hindi makakamtan ng mga susunod sa iyo. Sa kanya lang yon. Pero sa mga anak ng Diyos, ibang kayamanan ang ibinigay ng Diyos. Eternal life, buhay na walang hanggan, doon sa langit. Amen. Eternal life, mga kapatid. Kaya po, kung ang 5 bagay na yan, meron si Solomon, meron na tayo niyan, pero mas higit tayo kaysa dyan. Yung mga bagay na yan, hindi yan panlangit. Ang panlangit, yung buhay na walang hanggan. Yung eternal life na ipinangako ng Diyos. Kaya nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, sigurado, tiyak na ikaw ay sa langit pupunta. Meron ka ng buhay na walang hanggan. At hindi yun makakamtan ng mga taong hindi manunumbalik sa Diyos.
yung mga taong hindi magsisisi sa kanilang mga kasalanan at kilalanin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. So sana po ay meron kayong natutuhan ngayong umaga at napagpala ang bawat isa. Tayo po ay samantang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na sinamahan mo kami at binigyan mo kami ng karunungan, kaalaman upang ikaw ay makilala namin bilang Panginoon tagapagligtas. At salamat Panginoon doon sa iyong pangako na buhay na walang hanggan. Kaya po ang lahat ng bagay nito ay sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa ating pong announcement, Brother Nerds. Praise God, salamat sa mensahe ng Diyos ngayong umaga. Tunay nga na ang Diyos ay napakarunong at nagbibigay ng karunungan. Amen po ba? Alam niyo po yung kayamanan, nauubos. Kahit anong dami ng pera mo, nauubos yan. Pero yung karunungan, hindi mo kayang ubusin yan kapag ibinigay sa iyo ng Panginoon. Halimbawa kasi, may mga tao, nakaimbento ka ng sasakyan. Nakawin man yung sasakyang inimbento mo, kaya mo uling gumawa. Amen po ba? Yun yung karunungan, yun yung essence ng karunungan. Kaya si Solomon, nung siya ay humingi sa Panginoon, ang sabi niya, Panginoon, kung ako ibibigyan mo, bigyan mo ako ng karunungan. Yun yung aking kahilingan. Sapagkat yung karunungan hindi kayang nakawin. Kayamanan, kayang nakawin. Amen? Mga pera, kayamanan, nauubos. Pero yung karunungan, hindi yan kayang nakawin. Kaya nga, doon sa mga estudyante, sa mga mag-aaral, ay mag-aral po kayo ng maigi. Sapagkat kung kayo po ay nagkaroon ng karunungan, magagamit nyo yan hanggang sa pagtanda. Amen po ba? Ito sa mga estudyante. Kaya nga, encourage ko rito sa mga anak ko mag-aral ng mabuti. Alam niyo po kasi, nung ako'y nag-aaral pa, gustong-gusto kong mag-aral ng mabuti, kanya lang laging kumakalam yung aking sikmura. Kahit anong turo ng teacher, hindi maipasok kasi nga kumakalam yung sikmura. No? Pero nung ako po ay natuto na magtrabaho, kasi nung high school pa lang ako, natuto na ako magtinda ng kung ano-ano, so nasusustentuhan ko yung laman ng aking tiyan. Nung ako po ay nag-aaral, na talagang pursigido akong matuto. So yun, sa awa ng Diyos, nakapasok naman at natuto naman. So yung karunungan na ibinibigay ng Diyos, talagang kailangan yan sa bawat isa. At sinasabi dun sa Santiago, kung sino man sa inyo ang nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Amen po ba? Santiago chapter 1 verse 5 something. Mababasa po natin yun na lahat tayo humingi ng karunungan. Kasi kung ikaw ay marunong, kaya mong sumunod sa palutuntunan ng Diyos. At ang taong marunong, sabi nga doon sa mga awit, ang pasimula ng karunungan ay pagkatakot sa Diyos. So, bago po tayo dumako sa mga announcement, ay tayo po muna ay bumasa ng salita ng Diyos patungkol po sa lahat ng ating ipinagkakaloob sa gawain ng Panginoon. At tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 16, 1, verse 1 hanggang 2. Pwede ba nating i-plug? Okay. Sige, basahin ko na lang dito. Alam niyo po, minsan, sa pag nag-ano ka ng mga, sa born again Christian, may challenge. Alam mo, na-challenge po ako. Sabing ganon, kasi Baptist yung nag-promote. Sabi niya, ipakita niyo sa akin sa Biblia na linggo ang pagsamba sa Panginoon.
may reward 1 million. Alam nyo, kinote ko ito, itong chapter 16, verse 1 and 2, tapos hinihingi ko yung 1 million ko. Joke. Ano po yun challenge niya. Sabi niya, saan daw mababasa? So meron pa itong patunay na ang araw ng linggo ng mga Kristiyano ay pagsamba sa Diyos. Mababasa po natin yan sa John chapter 15 verse 20 something. Makikita po natin na tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang mga Kristiyano, yun ang kanilang pagpupulong sa pagsamba sa Panginoon. Basahin po natin yung tungkol sa mga pagkakaloob ng mga Kristiyano sa gawain ng Panginoon. Ganito po sinasabi, tungkol naman sa tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, ay gawin ninyo ayon sa sinabi ko sa iglesia sa Galacia, tuwing unang araw ng Sanlinggo. So ibig sabihin, unang araw ng Sanlinggo, ang unang araw ng Sanlinggo ay linggo. Ano po? Yun po, kaya nga tama rin yun sa mga Sabadista eh. Ang ikapitong araw, Sabat eh. Kasi linggo, Lunes, matatapos, Sabado. Yun ang araw ng pagpapahinga. Pero yung tayo bilang isang Kristiyano na sumusunod sa Diyos, eh sabing ganun, pupurihin natin ang Diyos, unahin natin ang Diyos sa pagpupuri. Sabi niya, seek ye first His kingdom. Yun ang sinasabi sa Matthew 6:33, no po? Na tayo magpupuri sa Diyos, uunahin natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging sa unang araw. Kaya nung ang Kristiyano po noon, ay nagtitipon tuwing unang araw ng Sanlinggo. Sabing ganon, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi na kanyang kinikita at ipunin yun upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko riyan. Tayo pong lahat ay manalangin sa lahat ng ating ipinagkakaloob sa gawain ng Panginoon. At alam ko po na ang ating pong ginagawa, pagsamba, pagbibigay, paglaan ng panahon sa pagpupuri sa Diyos, maging sa panahon ng pandemya, maging sa panahon ng sakuna, ay ang Diyos ang nagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay makiisa sa panalangin patungkol po sa lahat ng ating ipinagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Muli o Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay iyong samahan sa aming pong pagkakaloob, nawa ay maging pagpapala nawa sa bawat isa. Natunay nga po, Panginoon, na sinasabi mo na kami ay maglaan ng aming pong kinikita o ng aming pong mga kakayanan sa pagkakaloob sa iyong gawain. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, ang lahat po ng nagkaloob ay patuloy mo silang pagpalain, maging ang walang kakayahan na magkaloob ay pagpalain mo rin upang sumagana ang biyaya at kami po ay makapagkaloob sa mga darating pang pagkakataon. Muli o Diyos, ibinabalik po namin sa iyo ang walang hanggang pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Espiritong banal ng mga taong nilalang at ng tanang kalangitan. Makakapo na po tayong lahat at tayo po ay patuloy na nag-a-announce na makinig ng mensahe ni Pastor sa Facebook. Alam niyo po, minsan nabubuksan ko yung aking tawag dito, yung aking Facebook pag Miyerkules, late na. Pero nanonood pa rin ako kahit medyo late na kasi hindi pa naman siya naalis kagad sa So, para po patuloy na lumago yung ating mga kaalaman, ay makinig po tayo ng mga mensahe
ng Panginoon. Alam niyo po, hindi lang yung mensahe ni pastor eh. Kaya minsan yung mga yung makakita ka niyan sa Facebook, lalo na sa Born Again group, yung mga parang challenge kung paano mo ikatuwiran. Nagko-comment ako doon eh. So sana huwag makibahagi tayo kasi kung sa pamagitan nun nacha-challenge yung ating espiritu eh, lumalakas yung ating espiritu na tayo may konting kaalaman sa Biblia. At kung mali yung kanilang pananaw, malay mo sa iyong comment, may tuwid yung kanilang pananaw sa pananampalataya. Amen po ba? Kasi hindi naman lahat ng isang portion, yung kagandahan ng salita ng Diyos, sabi nga ni Pastor Jan, ay napakalalim na hindi mo kayang sisirin. Na minsan, yung level ng nasisisid na kaalaman ng mga ibang Kristiyano, hindi nila nararating yung level na kaalamang ibinigay sa ng Panginoon. Kaya kung ibabahagi mo yon, nacha-challenge ka. Amen po ba? Ganun po sana tayo. Hindi yung halimbawa pag humawak ka ng cellphone, is puro na ng tawag dito, TikTok. Sikat na sikat yung TikTok sa Facebook eh. So, gayon pa man, tayo po'y makinig ng mensahe ng ating pong tagapanguna sa Facebook o kaya sa chat group do sa may Messenger. So makinig po tayo. Tapos yung ating pong gawain sa iglesyang ito ay patuloy po nating ipanalangin. Hindi lamang po yung ating mga sarili. Matuto po tayong manalangin sa bawat isa. So yun po yung ating mga announcement at tumayo na po tayong lahat sa panghuling awitin at sa pananalangin ng ating pastor. Para po sa huling awitin po natin mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal
Tayo po ay dumako sa ating pong panalangin. Dagdag announcement. Dapat po ay meron tayong meeting ngayon, ang board, pero dahil sa masama ang panahon, kinancel ko po muna. Next week na lang po tayo mag-meeting, and then yung ating pong communion ay sa next week na lang naman po. So, tayo pong lahat ay dumako sa ating pong panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa pag-ingat mo sa amin sa buong magdamag. At kami po ay inyong iningatan, tulad po ng pag-iingat nyo sa inyong mga lingkod, simula't simula pa. Salamat din, Panginoon, sa mga pagpapala, sa mga biyaya namin tinatanggap, material at spiritual na bagay, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Narito ngayon, sama-sama naming itinaas at dinakila ang iyong hanggang pangalan sa pamamagitan po ng aming lakas, ng aming boses. Kaya po, lahat ng bagay, Panginoon, ay sa iyo naman po namin ipinagkakatiwala. Hiling din po namin, Panginoon, na ingatan mo po ang iyong mga anak. Dahil sa bagyo na dumating sa aming pong bansa, hiling po namin, Panginoon, na ingatan mo po ang bawat isa. Nawa po ay naway maging ligtas ang iyong mga hinirang. Ganoon din po sa mga lugar na dinaanan na ng bagyo at meron na pong mga pangyayari na hindi naasahan. Panginoon, patibayin mo po ang loob ng mga kaibigan namin, kapatiran namin, at lubos silang magtiwala sa iyo, manalig sa iyo, Panginoon. Hindi mawala ng pag-asa sa buhay, Panginoon, habang ikaw po ay aming inihintay sa iyong muling pagbabalik. Ganun po, ay patuloy kong inilalapit sa iyo ang buhay ng aking mga kapatiran, ang kanila pa mga hanap buhay, mga pinagkakakitaan, Panginoon. Kung sila, Panginoon, ay may kalungkutan o karamdaman, abutin mo po sila at samahan sila, Panginoon, at patuloy na pagpalain. Maging yung kanila po mga business, Panginoon, ay nilalapit din po sa iyo na pagpalain mo at nang sa ganon ay patuloy silang makatulong sa gawain ng iglesia, makatulong din sa pangailangan ng iba. Lord, sa amin din pong mga bagong kasama, mga kaibigan, kapatiran, nawa po ang iyong salita ay patuloy na manatili sa kanilang puso at sila'y patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Tulad po ng aking mga pinangungunahan sa Bible study, Lord, ang mga kabataan, hiling ko po, nawa po ay palaguin mo ang iyong salita sa kanilang puso at sila po ay maging mabuting halimbawa sa kanilang bawat tahanan, sa kanila pong mga magulang, kaibigan at mga mahal sa buhay. Kundi po, sa amin po mga kaibigan na sa ibang bansa, hiling din po namin, Panginoon, ay ingatan mo rin po sila, abutin mo rin po ang kanilang pangailangan. Sa panguna po na aming pastor, ang kanyang buong pamilya, ingatan mo rin po sa anumang sakuna na lumalaganap sa amin po sa buong mundo. At si Jasper, Panginoon, ingatan mo rin po, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, at kagalakan, Panginoon, sa kanyang puso. At alam ko, Panginoon, na siya ay patuloy naglilingkod sa iyo sa masyanda ko naroroon. At maging ang mga iba pa naming kapatiran, Panginoon, na nasa ibang bansa, hiling din po namin ng patuloy na pag-iingat sa kanila at pagpapala. Ganun din po sa aming pong bansa. Sa panguna po ng aming Pangulo, hiling din po namin, Panginoon, na samahan mo po siya, ingatan mo po siya. At patuloy namin hinihingi, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay na nawa po ay makilala kanya bilang tagapagligtas ng kanyang buhay, sampu ng kanyang buong pamilya. Ganun din po ang Senado, Kongreso, patuloy na pagkakaisa, Panginoon, sa mga nangunguna sa ngayon ng gobyerno na ito, Panginoon. Maging aming po mga justices, ang mga sundalo, mga pulis, ay patuloy, Panginoong, ingatan mo sila sa kanila pong paglilingkod sa iyo. Ingatan mo sila, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway at Panginoon, matupad nila yung tungkulin na sinumpa nila, Panginoon, sa taong bayan. Maging ang amin pong mga doktor, hiling din po namin, Panginoon, yung mga nurses, patuloy mo silang ingatan, palakasin yung kanilang lupang katawan at patibayin yung kanilang pananampalataya habang sila, Panginoon, ay naglilingkod sa mga tao na nangangailangan. Ganoon din po, doon sa mga kaibigan namin kapatiran na nasa ospital, na hindi pa
dumadanas ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, hiling po namin ang kanilang kagalingan. Bigyan mo sila ng kapayapaan para sa kanilang buhay. At sa kanila pong pangailangan, Panginoon, na pambayad sa ospital, pambili ng gamot, Lord, abutin mo po ang mga kapatid na ito. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang makatutugon. Tunay nga po sa iyong mga salita na wala po kami magagawa sa aming sarili kung kami hiwalay sa iyo. Kaya po salamat dahil alam po namin na sinasamahan mo kami sa aming buhay, pananampalataya. Tulad ng ginawa mo kay Haring David at kay Haring Solomon. Kaya po, Panginoon, ang lahat ng bagay nito, sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala at pinagpapasalamat. Naway sa inyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakipag-isa sa Espiritu Santo. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat.